gabi po sa inyo lahat. Alam niyo po, pupunta pa lang ako dito, naglalakad po sa Estelita. Marami nagsasabi, Grace po, ayos ka na dito dahil kay FPJ. At syempre kahit pa paano, nakakataba talaga ng puso. Alam mo, ang Cebu ay napaka-espesyal sa amin. Unang-una, alam namin na maraming mga talentado galing sa Cebu. Ang gagaling ng inyong mga produkto galing dito. Ang daming matatalino galing dito, mga nakatrabaho sa FPRCD at sa gobyerno. Talagang tinitingala natin ang mga taga Cebu, pero hindi lamang yon. Dito sa Cebu, bagamat hindi namin sinisisi ang mga Cebuano, dito po natalo si FPJ ng napakalaki. Pero, hindi mo mahahalata sa mukha ng mga tao. Kaya nga po, nung si Senator Coco Pimentel at ako ay nag-usap nung minsan at binigay niya sa akin ng libro na pinublish ng UP Center for People Empowerment in Government, sabi niya, alam mo ba, sa mga munisipyo, mga ibang lugar sa Cebu, mas marami ang nagboto kesa sa mga rehistrado. So if there are 102 registered voters, ang bumoto na 100% GMA, 105. So mas marami pa talaga ang bumoto kaysa sa nakarehistro. So kaya para sa amin, hindi kami, pag nakikita namin ng mga Cebuano, naaalala lang namin yung 2004, pero alam namin hindi ninyo kasalanan, kundi kasalanan ng ilan. Bago namatay ang tatay ko, gumawa siya ng isang music video na pinalabas sa ABS-CBN. At ang isang pinakamahalagang parte doon, nung kumanta siya ng Usahay. Sapagkat dito siya lumaki sa Cebu, malamang hindi nyo alam yun. Tumira siya dito ng ilang taon, kaya napakalaman sa kanyang puso. At ngayon, nandito ako. Ang hirap talaga pala, natin mo yung laban ng tatay ko. Mag-isip ako ng tatay, pero pinagpapatuloy ko ito para sa kanyang alaala. Dahil ang kanyang gusto ay mayakyat at may angat ang buhay ng ating mga kababayan at kapuspala. Gusto niya tumulong po sa iyo. Alam mo, ang artista pa lamang siya, napakarami na nila nagtulungan. Nagpagawa siya ng mga dance songs, nagpagawa siya ng mga paaralan, nagpagawa siya ng simbahan, pero hindi niya pinagyabang ito. Nung tumakbo siya, sinabi nila, wala na siyang pinag-aralan at bobo siya. Totoo, ang tatay ko hindi nakapagtapos. Pero siya ay naguyod ng isang negosyo ng 40 taon. Ilang libo rin ang kanyang bigyan ng trabaho. At napakaraming pinikula na naglakas ng ating kultura na kanyang ginawa. Mahal po niya ang Pilipino. Bagamat kumita po ang tatay ko, siya ay tatrabaho, hindi po ako lumaki sa luho. Sapagkat kung ano po ang kita niya, madali po niya itong inapakamahal dito sa mga nangangailangan. Kaya po mga kababayan, lalo-lalo na dito sa Cebu. Pangako po sa iyo, kung sakali ako'y papalarin. Hindi po talaga makakalabas na matutulungan natin ang mga kababayan dito para sa alaala ng tatay ko na kahit na dinaya nila dito sa Cebu, ang pa rin ang pagpapamahal niya at ang paggalang natin sa lahat. Bakit ako hindi sumama sa Cebu sa ibang itablado? Sapagkat baka sasagal po ang ginawa nila ng nakaraan. Pero ngayon na po ang pagkakataon natin na maisaayos ang ating sistema ng gobyerno na magbalik ang tiwala sa ating mga institusyon. Pag ako na nabigyan ng pagkakataon, ang programa ng FPJ na alangkap at usap ang kanila na muna na isulong natin. Una, gusto ko magkaroon ng standard lunch o pananghalian at program sa lahat ng pagpublikong elementaryang paaralan. Pangalawa, dapat bigyan natin ng sapat na spora ang ating mga magsasaka ng 5 milyon na naghihirap. Nag-inaalot ng bagyo at tubig ang kanilang mga pananim. Pangatlo, yung mga mag-graduate natin kabataan na dapat ay bigyan natin bigyan nila ng trabaho para masuportahan naman nila ang kanilang mga pamilya. Lahat po yan ay ating isulong sa ngalan ng ating mga anak, sa ngalan ng Cebu at sa ngalan ng ating tatay.
tama, pero pinagkakatiwalaan ko siya. Sabi niya, ang ampo daw ang ibig sabihin ng kasal. Ampo si Grace po sa pagdao. Tama ba yun? Pero ang sabi ko na po para hindi ako makalimutan. Ako po ang pinakamagalang na kandidato. Pwede po ninyong maalala ang pangalan po sinabi ninyo, maayong tagpo, o maayong gabi po, o pwede rin tabi-tabi po. So, sa pagkakataon na ito, maraming salamat po. Ako po ay Grace po.